Hello guys, magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome back to my channel. So dumating na po ang oras. House reveal na po tayo. And now, pasok tayo sa loob. Sama-sama nating silipin ang loob ng bago nating bahay. Tara na! Okay guys, so ayan po. Pasok na po tayo sa loob ng bahay. So ayan po yung genkan or entrada. So tulad ng sinabi ko, lumang bahay lang po to guys, kaya wag kayo mag-expect ng maganda. So, yan. Makita niyo po, yung entrada natin, ang luwag. Genkan. So, matanda po yung nakatira dati dito, kaya yan, meron yan. Lagyan na hagdanan. Usually wala niyan. Pag yung mga lumang style ng Japanese houses, yan lang yung pinaka step niya, isa lang. Pero dahil matanda yung nakatira, nilagyan po niyang step. So yan. Sa una pa lang, makikita natin meron isang room dito. Pangalawa, meron pa isa doon. Pangatlo, apat, lima. So may 5 room. So, ito yung walkway. Punta doon sa kabila para hindi ka dadaan dito kung separate na room yung mga yan. Dito ka dadaan. Same thing. Kung pupunta ka naman sa kusina. So ito magiging living or dining. Nakakutatsu po yan. Old style. So sabi sa akin na may-ari o yun na nagbenta, pag tinanggal daw to, itong kisame na to, meron dyan yung bababa, parang entotsu, yung pausukan. So, pwede dito magluto o mag-apoy. Yung old-style Japanese houses na may nakababa dyan na kalan, pwede kayo maglagay doon ng apoy or baga. So, again, ito yung room. So, dati nga lang ko may pintuan dyan. So, hindi ko makita. Ito, dito siya, yun yung sliding para hindi ka nadadaan dito sa isang kwarto kung sasaraduhin yan. Mula genkan, pagpasok, dito. Kaso sinarado nila, yan, pintuan po yan. So later on, kung pwede natin buksan yan, para kung maglalagay tayo ng mga separate rooms, gagawin po natin. So for now, tour ko lang kayo. So kung narinig niyo yung tubig, as is po yan na hinahayaang tumutulo. Kasi po, sabi sa akin nung nagbenta, yan po hinahayaang tumulo para maiwasan na mag-froze or mag-frozen yung tubig sa mga pipe. Kasi po pag lumalamig na or nag-winter na, sa sobrang lamig po, nag-i-yellow po yung tubig sa loob ng mga tubo. So, by doing this, sinahayaan yung tumutulo lang siya ng tumutulo, maiiwasan po na mag-yellow yung mga tubig. So, again, ayan po yung kitchen. Makikita nyo, madumi, pero hindi makalat siya eh. Dahil nga luma, ayan po ang itsura niya. So, meron tayo ditong paliguan, yung bathtub. So, kailangan natin palitan yung bathtub niya. Ayan, bulok na kasi. So, babaklasin natin yan. Papalitan ng bago. Tingnan natin kung ano pwede kong gawin dito. Lalagyan natin ng shower. So, for the meanwhile, kailangan natin kasi maayos muna yung mga main. So, ginagamitan ng wood stove. Yan po. Yung bathtub dyan. So, magsisiga ka dito. Lalagay ka ng kahoy. So, isi-circulate niya yung malamig na tubig hanggang sa uminit. So ito, pintuan papunta sa labas. Ito naman papuntang CR. So, ito yung pintuan niya. Ayan. Buksan mo. Ito yung CR. Ito yung para sa lalaki. Ito yung para sa dumihan. So kung makikita niyo, napakaluwag po. Kasi nga again, matanda yung nakatira dati dito. So in-adjust nila to. Pinalaki. So, I think yung kwarto ng matanda nakatira dito ay dito kasi nilagyan ng pintuan. So, here. So, kaya na yun po yung isang room.
So hanapin natin yung kuryente kung saan. Kasi hindi ko lang kung naputol na yung kuryente or hindi pa. Pero sinabi kasi namin, pansamantala ipaputol na para ililipat yung pangalan. So tingnan natin. Yun o. Okay, so naputol na po yung kuryente. So ibaba lang natin ulit yung switch. Okay. So now, ipapakabit lang ulit natin yon and papalagay sa pangalan natin. So dito, kung natandaan nyo, or kung nakita nyo isang video ko dun sa labas, merong extra room dun sa labas, meron po siyang daan mula dito sa loob ng bahay. So again, ayan po yung mga lagay ng mga putong, kumot, yan, yung old style. Pagkatapos matulog kasi hindi naman uso dito yung kama. So putong lang siya. Pagkagising nyo, titiklopin nyo lang, ilalagay nyo po dyan. So siya na madilim, hindi ko makita. Okay. So ito po yung room papunta sa taas. Ingat lang po tayo, madilim. Here. Okay. So ito po yung kwarto doon sa itaas ng bodega. So, kung nakikita nyo, napakaluwag po niya. Dumi lang po kasi matagal na pong hindi nagagamit. So tuloy na sabi ko, ayan, karoon na sira dito. Yun pa isa dito. Buo pa rin yung sahig niya. Kaya nga lang, itong mga lugar na yan, dapat maayos ko yan. Kasi pag hindi natin naayos agad yan, lalo niya sisirain niya ang mga kisame. Pati yung mga flooring dito. Ito, may problema na rin. So medyo malaki na pala yung ayusin natin. Kailangan natin maayos po agad yan para maiwasan na mabulok. Ayan. So later on, check ko pa kung alin dapat ayusin. So far, sa 2, 3, 4 na lugar ang nakita ko. Kailangan ayusin agad. So sinabi sa akin, ayun, ito pala yung lock niya. Akala kasi doon sa labas. Mayroon pa ba dito? Bakit hindi ko siya mabuksan? Pabalik dito. Bumaba na yata yung isa na hindi ko siya mabuksan. Saglit lang guys, buksan ko lang to. Okay guys, so yun pala, nilagyan ng tornilyo dito kaya pala kahit anong hila ko hindi ko siya mabuksan. Ayan. So ganyan yung pababa. So buksan lang natin to para mahanginan. So matagal na hindi ko siya nabuksan, so pahanginan natin ng konti. So guys, ayun po ang tanawin mula dito sa taas. So ito pwedeng gawing opisina or extra room. Sino mag-a-apply na magbabantay dito sa garden natin dito. Ayan guys, so pag ginawa mong kwarto to, yun ang tanawin mo pag gising mo sa umaga. So okay, hayaan lang natin muna nakabukas yan para mahanginan. So balik tayo sa baba. Hindi tayo, madilim. Ang ilaw, sarado ko lang to.
So dito naman, ito naman yung bodega sa baba, guys. So yung kwarto sa taas, bodega sa baba. So tulad na nabanggit ko dati, yung mga dati nakatira dito na nag-aani ng palay o gulay, dito nila pinaprocess dito sa may baba. So dito nila nire-repack or kinakahon bago dadalhin sa bentahan. Okay, so now, pasok ko lang yung mga gamit na dala ko. And ikutin natin ng maayos ang paligid ng bago nating property. Okay guys, so again, ayun yung kwarto sa taas. Ito yung bodega. Ito yung isa pang bodega sa labas. So now, pasok tayo sa loob. So makita nyo guys, ang luwag po din sa loob, oh. So ang gagawin natin, lahat ng binabaklas natin, dadalahin natin dito. Tapos may mga ilang bagay pa tayong ilalagay dito. Hindi ko muna sasabihin. So now ito, may mga tables din dito. Pwede rin itong gamitin doon. Ilagay sa kabilang bodega para sa mga processing, mga future na gulay na itatanim natin. Sakto yun doon. Kasi may nagagawin natin dito ay baklasan, storage ng mga makina, at yung mga traktora na idadagay natin dito. So, kung napanood yung video ko na meron akong binili sa scrapyard na pambungkal ng lupa, dadalhin ko na po dito yon. Dahil dito natin siya mainly gagamitin. Dahil dito yung mostly magiging garden natin. So, napakita ko pa sa inyo yung isang bodega na part ng parking. So ito na yung pinaka-parking ng sasakyan. Ayan guys, oh. So parking po siya. So ito niya, maganda po siya. And bukod sa parking, meron din po siyang storage area. Baliktarin ko lang camera guys. Okay guys, again, ayan po yung pinaka-parking natin. So yung sasakyan natin, pwede natin ilagay sa loob para hindi siya mabasa ng ulan or whatever. Safe sa weather. So ayan, ito po yung storage area. Nakasama po sa parking. Ayan o guys. Yung mga salan-salan na po yun dito. And tagusan din po siya dito sa labas. May pintuan po dito. Kaya lang nakalak sa labas. So punta tayo sa kabila. Alam po siya guys. So again, ito mula sa labas. Ayan po yung storage area natin. So again, ito yung bodega sa labas. Meron pong toilet dito sa labas para sa mga lalaki. May padaan pong train. Rinig niyo ba guys? So yung dating nakatira po dito, ito gumawa din ng compost area. So nagko-compost siya dati. Makikita niyo po yung ibang kinompost niya or tinapon niya, nagsibulan na. Meron po doon luya, meron kuri or yung walnut. Dito siya nagsusunog ng basura. So again guys, ayun po yung magiging future garden natin sa tabi ng bahay. So once na mabakura natin yan, gagawa ko doon ng bahay ng manok. So mag-aalaga tayo ulit dito ng, or mag-aalaga tayo ulit ng manok dito. So yan. So hopefully next year may mga manok na tayo na nakalagay dito. So magbebenta na rin tayo ng itlog ulit. So dati kasi nagbebenta rin ako ng itlog sa dati namin bahay, nung may manukan pa ako. So yung sa bago kong nalipatan kasi, maselan yung kapitbahay, so tinigil natin yung pag-alaga ng manok. So again, kahapon nakapagtabas na po ako dyan. Hindi pa tapos, meron pa ako natitira mula doon hanggang doon, tapos konti na to. Mostly yung paligid na tabasan ko na po. So again, ito yung sa kabilang side naman po ng bodega at ng bahay.
Ito, future plans natin. Lalagyan natin dito ng mga upuan, lamesa, whatever. Gagawin natin parang barbecue area para doon hindi sagabal. So, doon lahat ng mga processing ng gagawin dito sa future garden natin. Mga baklasan, welding, at kung ano-ano pa. So, once na magre-relax naman, dito naman po magpapahinga yung mga tao. Dito kakain kasi again, maglalagay tayo mga lamesa, upuan. And yung smoker ko and ibang grills, dadalhin ko na rin po dito para once na nandito tayo pag weekends, dito na tayo magba-barbecue. So tulad na nabanggit ko, bala ko maglagay dito ng pagapangan. So ubas, yung ubas ko, baka dito ko na ilagay. Sa spot na to, saktong-sakto siya. Oh. So yun guys, hindi ko na masyadong pahabain to. Abangan nyo na lang po ang mga susunod na videos. And again, palagi po ako mag-update para sa inyo. And samahan nyo ako sa mga gagawin natin sa future natin property, future garden po dito. Ingat po tayo lahat palagi guys ha. Pero again, kung nagustuhan nyo naman po sana ng video na to, pakilike naman po. Share sa mga kaibigan nyo and subscribe na rin po sa channel ko. And yung merch po natin guys, coming soon na po yung bago natin design ng t-shirt. Yung old design natin, marami pa rin po tayo sa mga gusto pa po mag-avail dyan. Message lang po. So, ang bayaran po natin via GCash. Then, message na lang po ako kung paano ang payments. Tapos, papadala po namin sa inyo yung mga in-order nyo pong t-shirt. So, ingat po tayo palagi.